For today's video, gumagayak nga kami ngayon dahil nga aalis kami. Di ko alam kung anong meron pero bigla na lang nag-aya si MJ na kumain nga doon kami sa labas. Mag-dinner kami kasama sila mami. Sabi ko nga sa kanya baka may kasalanan na naman siya kaya bumabawi na naman tabalo, kakarug ko salo. Charis. Bumiyahe nga kami papuntang Plaridel at maya-maya nga lang nandito na nga kami. Dito niya nga kami dinala dito sa may Plaridel sa may Bunjo. Andy buffet na nga daw dito. At in fairness, very affordable price for only 200 pesos. Bongga! Pumasok na agad kami at kagad naman niya may isulubong nga sa amin. Saktong-sakto naman nga pinaghandaan to ni Ate Tet ngayon hindi siya kumain buong araw. Naidana. Nung makarating ka kami doon sa mesang pupuan namin, sakto nga meron ng mga pinggan na nakahanda. Kaya naman wala lang po tumpik-tumpik pa nandito na kagad ako sa mga pagkain. Ay Diyos ko, kalupa ka talagang danupan, Kenny, naidana. Kung makita ko nga itong kare-kare, abay Diyos ko natuwa ang aking puso dahil 2 linggo ko na itong kine-crave. Hanggang sa panaginip na sinusundan na nga ako ng kare-kare at sa wakas na yun matatapos na ang mga panaginip. At masasabi ko talagang dreams do come true. Charis! Ayan nga pala yung mga menu nila. Merong kare-kare, merong gulay, merong manok, may mga inihaw at seafoods nga din pala. Meron din silang mga desserts dito, coffee jelly, mga fruits, tsaka yung mga salad para sa mga mapagpanggap. Syempre di mawawala ang kanin, ang pasta, ang mga fried food. Para sa presyo 200, pwedeng-pwede na talaga to. Sesela na ka mo. Charis! Kapag nga nandito ako sa mga ganitong buffet, naiisip ko agad para lang ako nasa handaan. At i-rate ko nga ang mga food nila. Siyempre, hunahin ko agad dyan yung kare-kare. For me, it's 9 out of 10. Kakarate ko nga ng pagkain na nagkakandalaglag na yung mga sinusubo ko. At dahil wala naman yan nakakita, siyempre act normal lang. Pero pupulutin natin yan, wala tayong sasayangin pagkain for today's video. Charis! Eto nga yung mga pagkain kinuha nila mami at Diyos ko, isa pa itong mapagpanggap di daw sila magra-rise. Ano ba naman? Hinayaan pa na nga lang dahil naalala ko nga pala matataas nga pala yung kolesterol ng mga to. Nasarapan naman nga daw si Madam doon sa pansit na handa. Kitang-kita naman nga enjoy na enjoy sila sa pagsubo. Lalo na si Ate Tet, Diyos ko, medyo habang paghahanda ang ginawa niya. Di siya kumain ng buong araw. Ay nuko, sulit na sulit sa kanya yung buffet na to ne. Feeling ko nga sa sobrang dami niyang kinain good for 2 weeks na yung kinain niya. Charis! At andito naman nga yung bunsong kapatid na si na medyo madalang kumilos yan. At sa sobrang dalang nga niyang kumilos, Diyos ko kaunti lang ng mga kinain niya. At andito naman nga yung ate ko na kung ano yung kinahinang kumain ni yun naman ang kinalakas nung isa na to. Kita mo naman may sariling pinggan ng sisig yan. Yung mami ko nga na sinabing hindi na magra-rice pero nakatatlong balik doon sa may buffet. Tapos ang rate niya sa mga pagkain sabi niya mga 8 out of 10 lang daw ba naman pero yung pinagkainan niya simut. Nagustuhan nga nila yung okoy at saka yung mga siyanghat. In fairness, masarap yung suka nila dito ne. At nung nakita ko nga yung hipon na veggies ko, kinilig naman ako dahil favorite ko nga to. Nahiya naman nga ako, naubos ko yung hipon dun sa may buffet. Tapos na nga kaming lahat kumain, si Ate Tet nilalabanan pa din niya yung baka nung kare-kare. Kanya man ang mga... Habang inuubos nga namin ang aming mga pagkain, syempre hindi mawawala ang mga kamaritesan. Si MD na nagsabing diet nga daw siya, pero nakailang balik para sumundok pa ng rye. Bukas na nga lang daw siya ulit magda-diet, sabi niya. Medyo kumunti nga yung mga variety ng foods na nakahain doon sa buffet, pero quality pa din naman. At swak siya sa budget na 200 pesos. Diyos ko, para ka nang nakipaghandaan. Ayan nga yung mga itsura nila after kumain at Diyos ko, mga inaantok na nga daw sa sobrang busog. Lon mo naman ni God's Vlogs may pineapple just net. Si manager ay dumudukot na nga ng pambayad para nga makaalis na nga kami. At Diyos ko, di na nga makangiting-ngiting aso na lang yung nagagawa niya. Nung pauwi na nga kami, kala ko nga didiretso uwi na kami at nag-aya pa nga siyang magkapil. Kaya naman sumakay na nga kami dito sa sakyan at nung mga sakay na nga kami, bumiyahe na nga kami papunta doon sa SM Pulilan. Medyo malapit lang din naman yun dito dahil mga 5 minutes lang siguro na biyahe yung aabutin mula doon sa Bunjo hanggang sa SM Pulilan, ganon. Kaya naman nag-drive na nga si MJ, papunta na kami neto ng Starbucks. At nagtataka nga ako, bakit kaya to nandilibre? Di kaya may kasalanan to talaga.
Fast forward na, nandito na nga kami sa SM Pulilan, nagpark na kami at Diyos ko, bumuhos naman bigla yung malakas na ulan kaya naman nagtatakbo ako papunta dun sa may gilid. Buti na nga lang yung nahanap naming parking at malapit na nga doon sa dulo. Para malapit na kami dun sa may Starbucks na entrance. Hinihintay ko na nga lang si MJ at sabi ko nga tumakbo na siya para di na siya masyadong mabasa dahil Diyos ko, kalakas ng buhos ng ulan. Kung maintay ko na nga siya ay dumiretso na nga kami, pumasok na nga kami dito sa SM. Balak nga sana namin dito na lang kami sa labas tumambay kaso medyo madami palang tao ngayon, wala nang upuan sa labas. Kaya naman sabi ko sa kanya, pumasok na siya din sa loob para mag-reserve na nga ng upuan. At dahil pinauna na nga namin silang bumaba kanina, sinundo ko na nga sila doon sa may kabilang entrance. At nakita ko nga sila sa may toy section na pangbata. Tinitingnan na nila tong motor, bagay na bagay daw kay Tisoy. After nga magtingin-tingin ng mga laruan doon, nakita ko naman tong Super Moms Club. Kaya sabi ko sa mami ko, magpicture siya doon. Feel na feel naman ni Marites, so Super Mom yarn. After nga magkulitan, inaya ko na nga silang pumunta sa Starbucks dahil kanina pa nga nandun si MJ, baka nilalamig na dun. Nung makarating na nga kami sa Starbucks, sinanong ko lang sila kung anong gusto nilang i-order at nag-order na nga kami ni MJ. Medyo maaga pa nga niyan at dahil medyo maaga nga kami natapos mag-dinner, nagkayayaan nga kami dito para magkape. Dahil sa sobrang busog, Diyos ko, kailangan namin ng pampatunaw. Maya-maya nga lang dumating na nga yung order namin. At dahil nga hindi naman ako nagkakape, walang kumatayang chocolate chip cream lang naman yung order ko sa Starbucks. At dahil nga para kinikindatan ako ng cheesecake, binili ko na nga. At maya-maya nga lang, nakahanap na nga sila ng pwesto doon sa labas, kaya naman lumipat kami doon sa labas. Medyo tumambay lang kami dyan saglit, pampalipas oras back, pampa-unwind lang minsan, ganon. Amaze nga si MJ doon sa CR ng Starbucks kung siya daw bumubukas yung ilaw. Ano ba naman? Diyos ko, katula ako. At ang medyo naggabi na nga at mag-aalas 9 na nga, nag-aya na nga kami umuwi dahil meron pa nga kaming mga pasok bukas. Hay nako, thank you Lord for all the blessing. Ang sarap mabuhay kapag ganito lagi. Charis! Yun lang, tapos na. O Bessie, follow mo na tong page ko. Go!